Ilang awit pa ba ang awitin? Giliw ko. Tatlong oras na natin di naman lang napapansin ang bagong hapon na naman na kaparmers. Katatapos lang mag-lunch, pakbet na mayroong kalahating kilo na baboy. Goods na. Ngayon papunta tayo sa ating Triangle Farmhouse. Nandito si Jan Jan. Dahil sa araw na ito ay uuwi siya. Ang pagkakalam ni Jan Jan, magko-commute siya. Uuwi siya mga kaparmers sa alang-alang dahil mayroon siyang anak na dalawa. So ang gagawin natin, ipapagamit natin yung ating TMX sa kanya. Mahirap naman yung mag-aantay siya ng bus, mag-aantay ng single na motor at saka tricycle. Mauubos ang kanyang oras. Instead na bukas sana ay makakasama niya na ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, at panahon yan para magbanding sila. So ang gagawin natin para maluwag-luwag yung kanyang oras at mabilis siya makarating sa kanyang pamilya, so kung baga bibigay natin sa kanya basta't nandito siya sa akin. Siya yung gagamit niyan dahil dalawa naman yung motor ko. Wala namang gumagamit sa ating TMX. Paminsan-minsan ko lang ginagamit yan. Siya na ang hahawak niyan. So sa kanyang service yan mga kaparmers. Parang siya na rin ang may-ari. Pero pag mga maintenance, ako ang bahala niyan. Gasolina sa akin yan. Kung magagamit siya, basta at dadaan-dahanin niya lang mga kaparmers. Alam niya naman. Kadarating ko lang dito sa Triangle House. So ang gagawin natin ngayon ay magli-layout. Ito yung ating ili-layout. Iwan ko lang kung mayroon pa tayong tansi na natira. Dahil gusto ko yung harapan nito ay para bang isang mini resort na pwede tayo makapag-relax, makapag-shot tuwing linggo. Depende kung busy o hindi. Bago tayo mag-layout, kausapin ko muna si Jan Jan. Brad, kasi uuwi na siya bukas. Hindi. Bukas ka uwi? Mamaya. Tulad ng aking sinabi, binigyan ko siya ng 1 week kung gusto niya dito. Parang ayaw na ata. Ayaw na bumalik. Kausapin natin yung kanyang side kung anong kanyang desisyon kung babalik pa siya o hindi. Mamaya mga kaparmers, uuwi si Jan Jan. Akala ko bukas pa. Kasi ang kanyang day off, ang kanyang request ay linggo. So, hapon ng Sabado, uuwi na siya para yung linggo kompleto makakasama niya yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya. Balak niya ay mag-commute. Pero naisipan namin ni Mrs., sabi ko, yung motor na yan, bakit hindi natin ibigay sa kanya? Hanggang nandito siya sa atin, kahit saan niya gusto, ito yung kanyang pinaka-service. Bahala na siya, malaki na yan eh. Kahit pumunta siya ng beer house, pumunta siya sa 5-star hotel, ikaw lang bahala nito, Brad. Ito. Mga kunting sira akong bahala. Pero pag sinira mo ng malaki, ikaw ang bahala. Mahirap naman yung sasabihin ko nga, pag masira, ako ang bahala. Baka mamaya ibunggo, huwag naman sana palayo. So, hanggat nandito siya sa akin mga kaparmers, ito yung gagamitin niya. Kahit umuwi siya sa kanilang lugar, sa Alang-Alang Leyte, anong barangay niyo? Barangay Astorga. Barangay Astorga. Sa Barugo, mayroon din Astorga. Barangay Astorga. Alang-Alang Leyte. Magtataka yung mga kabarangay mo, Brad. Umalis ka lang ng 1 week, meron ka ng TMX agad. Sabihin mo kagad, sa akin to, binili ko to, siganan lang. Huwag mo nga amin na pinagamit lang sa'yo. So, ito, Brad.
Ang kondisyon dito, ikaw ang gagamit hanggang nandito ka, gamitin mo. Pag uwi mo, gamitin mo to, service sa mga anak mo, gusto mong pumasyal sa poblasyon ng alang-alang, kumain kayo sa McDo, malaking tulong to para sa pang-service. Ito yung susi nito, nasa akin yung isa. Kasama rin yung susi ng flower shop. Kasi ang kondisyon namin, siya ang mag-open. So tapos na yung 1 week na palugit ng ka-farmers, iwan ko lang kung babalik pa siya. Pag hindi siya bumalik, thank you yung motor ko. Ano ba, balik ka ba? Siyempre, babalik po. Babalik pa daw siya mga ka-farmers. Dala ko yung motor niyo. Marami kasi mga ka-farmers. Naku po, hindi magtatagal yan. Kaya ako siya binigyan ng 1 week, kinausap ko siya ng pinakauna pa lang na 1 week muna, pag magustuhan mo dito, pwede kang bumalik. Pag ayaw mo, pwede kang umalis. Wala lang sa akin yon. Kung baga, wala yan sa sapilitan. Mahirap kasi yung isang tao, pipilitin mo lang. Parang hindi maganda, di ba? Kailangan taos puso. Okay ba yan tayo, Brad? Okay na okay po. Yung aswang dito. Babalik eh. Parang kaibigan na ata yung aswang dito mga ka-farmers. Yan, yun yung kanyang service. Paandarin mo, marunong ka sa may couch, Brad? Marunong po. Paandarin mo nga kung aandar. Baka mamaya, XR yung mga alam mo. Kukuha pa tayo ng bago niyan. Yun ako po. Ako kasi mga ka-farmers, hindi ako na ito. Okay ba yan? Okay po ito. Kasi kung hindi ka marunong na yun, bibili tayo ng bisikleta. So, yan po yung kanyang service. Pauwi. Dahil mamaya, uuwi siya sa kanila. Lunes siya nang pumasok. Patay mo muna, Brad. Pumasok siya Lunes. Pang ilang araw ngayon? Pang-anim ngayon. Ano? Alam na alam Kasi ang usapan namin, weekly ang sahod. Pero kung wala akong pera, sabi ko sa kanya, makikiusap ako na pwede 15 na sa katapusan. Okay naman sa kanya. Kailangan mo ng sahod, Brad. Ngayon. Kailangan po sa unang Anak ng tatay, wala tayong pera nito. Mga ka-farmers, pautang muna. Baka meron kayo dyan. Huwag na natin ipakita sa camera, baka marami yung basher na magreklamo na naman. Kasi ang iniisip ng mga ibang ka-farmers natin, minimum katulad lang sa Manila. Patay tayo dyan. Taob. Tama ba, Brad? Apo. Inom kadla, di ba? Time 6. Ya pala kita daw. Main, sobrado. Ito, Brad. So, ayan, mga unang sahod, unang uwi niya. So, babalik pa siya, mga kaparmas. So, yung mga nag-comment sa una na hindi na babalik yan, meron kasi mga nag-comment, hindi na babalik. So, ayun, talo kayo, mga kaparmas. Yung mga nag-comment lang ng ganun yung mga negative, yung mga niga, yung mga positive, maraming salamat sa inyo. At puso po kami nagpapasalamat. Hindi lang ako, kami ni Janjan, yung aking pamilya. Maraming salamat. Ngayon, Maraming salamat po. salamat daw, baka meron kayo dyan. Pautang naman. Joke lang yun mga kaparmas. So, ang gagawin namin ngayon, since anong oras pa lang? 1:48 pa lang. Meron pa siyang 2 oras na natitira. Pero baka maliligo to dahil uuwi sa asawa. Lunch na. Hindi. Maglilihaw kami dito mga kaparmers. Magpipiling. So, ayun. Ang buhay namin dito sa probinsya. Ano pa yung ating next project? Ba't sumisigaw yung ating manok? Yun ang baka may bayawak na naman. Pinag-iisipan ko yung ating landscape doon sa harapan. Kung pa-circle ba, or pa-hexagon, diagonal, oblong.
Yun ang pinag-uisipan. Katatapos lang namin mag-layout ngayon. Ito yung aming pinaka-layout mga kapartners. Ayan. Paikot ho yan. Hanggang doon. Tapos dito. Pasok yung CR, yung pintuan ng CR mga kapartners. Yung buhangin na yan, baka ilipat natin doon. Susunod na araw. Ang gagawin natin ngayon ay maglalagay ng peeling material dito sa part na iyan. Kasi gusto ko patag bago natin lagyan ng graba. Ito yung puno ng nyog. Masyadong mataas mga kaparmers. Kaya tatanggalin natin at saka ilalagay dun sa mababang lugar. Kagagaling ko lang sa ating mini farm mga kaparmers. Ito yung aking dala, dahon ng pugahan at 3 kawayan. Meron akong gagawin ngayon na pangpatay, funeral arrangement mga kaparmers. Maganyan-ganyan lang yan, pero ang presyo ay 7,000. Circle siya. Ito mga kaparmers, ito yung saging na takol. Ayan. Ang ginagawa ko, yung mga gurang na pinapahinog ko. Tapos, ayan, kasama yan sa pagkain ng ating mga alaga. Pamparami mga kaparmers. Araw-araw naglalagay ako. Alam niyo naman na walang pumapansin dito. Sa ating mga probinsya mga kaparmers, napakarami yan. Oh, kita niyo yung ating stock. Noong isang araw, ito yung ating mga kinuha. Kung hindi lang maulan, mas marami pa dyan mga kaparmers. Ito yung mga gurang. Ito. Yan. Yan yung aking papahinugin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung gurang. Ang kagandahan din sa ito. Ang kagandahan sa hindi gurang, yung luyat pa kung tawagin. Ang kagandahan yan ay malambot. Yung kanyang buto ay puti at napakalambot. Oh. Kasi makikita natin sa sobrang gurang na napakatigas ng buto niyan. Pero since napakatamis ho ito, favorite ng ating mga alaga. Nagmamadali ho ako dahil parang ulan. Yan. Ginugusot ko yan mga kaparmas. Napakaraming bunga dito ng saging na pakol, walang pumapansin, pero para sa akin malaking tulong ho yan para makatipid para sa ating pagkain ng mga alaga. Mas maganda pag hinog mga kaparmas. Ang gulo nyo. Kulang pa yan ng tubig. Yan, nakasira. Ang gulo mga kaparmas. Ang gulo na nila. Nagkakagulo sila. Yan. Marami pa yung hindi basa o nasa ilalim. Kailangan mahalo ng maayos. Yung ating Peking duck mga kaparmers, gustong gusto niyan ay medyo basa-basa na parang lugaw. Kulang pa ng tubig mga kaparmers. O kanina, nakita niyo naman kanina halos sa kalahati lang. Pero ngayon, puno na. Yan, mawawala yung tubig niyan. Kasi marami pa yung dry sa ilalim. Pag nahalo ng maayos, wala yung tubig niyan. Yan, bubuka yan.
Mamaya na, sabay-sabay kayong kakain. Nakita nyo sa ilalim, wala pang tubig. Mga busog naman kayo. Mga busog yan mga ka-farmers dahil marami man sila nakukuha ang pagkain dito sa mga gilid-gilid. Napisa na yung mga saging na hinog. Oh, di ba? So, ang ganda ng quality. Nakahalo na yung pakol dyan, yung saging na hinog. Ito ho yan. Kaya kung nasa probinsya kayo, katulad ko, maghanap kayo ng napakarami nito, i-stack nyo lang kahit hilaw pa, isabit nyo lang, 1 week or 2 weeks may hinog na yan. Tapos kukuha na lang tayo at ihahalo sa ating mga patuka. Malaking tipid ho mga ka-farmers. Kunting kaalaman. Para sa ating mga ka-farmers, meron kayong kaalaman, libre. Mag-comment sa ating comment section. Yan po ay mababasa ng ating mga kapwa ka-farmers para makatulong. Munting idea lang yan, pero para sa ibang mga ka-farmers, malaki ho yan. Pag pinagsama-sama natin yung ating mga idea, so malaki ho yan mga ka-farmers. Bawat isang ka-farmers natin magko-comment ng kanyang idea. Pag mabasa yan ng ating mga ka-farmers na gustong pumasok, magsimula sa kanilang mga probinsya, sa pag-aalaga ng livestock, marami na yan mga ka-farmers pag pinagsama-sama yung ating kaalaman. Oh, ito yun nandyan. Excited ang lahat. Nakinig ang lahat. Lusob doon. Lusob dito. Sarap pag-ipaglaro sa kanila mga ka-farmers. Dito! Dito ako. Ngayon mag-harvest tayo ng itlog. Yan muna. Ganyan yung trabaho ko mga ka-farmers. Nabilisan. Ito. Oh, siya. Gagit mga ka-farmers. See? Kahit nakakapagod, galing kami ni Mrs. sa flower shop, isang flower stand para sa funeral, then bouquet, dalawa, deliver, tapos isang mga maliliit. Yun yung aming ginawa ni Mrs. kayo ng umaga, kaya alas 4 pa lang gising na kahit linggo. Yung iba pag linggo, natutulog. Dito sa amin mga ka-farmers, sa aming probinsya, ini-enjoy namin ang aming mga ginagawa. Yung aking mga kaibigan, nandito. Mayaman sila para mangitlog. Yung mga lalaking native na manok mga ka-farmers, kumakain ng pampaitlog na commercial feeds. Pag nangitlog yan, wasak ang kanilang sinapupunan. Ito mga ka-farmers, gumawa ako ng pangsamantagal na incubator. Hindi po ako sigurado dito sa aking ginagawa. So, inikot yung itlog mga ka-farmers, nilagyan ko ng rice hull. Wala pa kang ilaw, mainit na. Nilagyan ko ng kunting tubig. Iwan ko lang kung magiging okay. Hindi ko lang alam kung magiging okay yung ating experiment. Antayin natin mga 28 to 32 days. Kung maging sisiyo, mayroon tayong update. Pagpapatuloy natin yung ginagawa. Pero kung malabo, kailangan natin mapagastos. Bibili tayo ng incubator mga ka-farmers. Kung gusto ko mga ka-farmers, dumami ng dumami itong ating native na manok. Ang lahi ng kakalabasan na ito ay halo. Kumbaga heritage by native na manok. Yung inahin nito, heritage chicken. Yung mga sumasampa, yung ating mga native na manok. So yun po yung ating papadamihin para mas lalong malaki ang katawan ng ating mga
native na manok. Ito ho ay hindi ko inirekomenda. Kumbaga nag-experiment lang po ako. Kung sakaling maging okay ay hindi po ako mapapagastos. Bibili na lang ako ng incubator, aayusin ko ng maganda. Ito, nandito lang to sa gilid, walang gamit. Sinubukan ko lang yung, iwan ko kung ilang itlog yan, mga siguro 12 ata yan. Hindi ako sigurado mga kapramers, hindi ko namili lang. Basta yung iba nakita ko may similya, yung iba parang malabo. Pinasok ko na lang yan. Kung magiging sisiyo, salamat sa Diyos. Saksak natin dito at update natin na pagdating ng ilang days ba. Ilang days bang sisiyo mga kapramers? Hindi ako sure. 28 hanggang 32 days. May comment lang mga kapramers sa mga nakakaalam.